Handa mong itapon na lahat ng mayroon kayo ni Kendra? Bakit? Dahil ba sa akin? No, Kurt. It's not worth it. Hindi kita gusto. Ang gusto ko lang ay magkaayos kayo ng kapatid ko. Gusto ko lang ding marinig kay Kendra na pinapatawad na niya ako dahil sa kasalanan ko. Yun lang ang gusto ko. You see, hindi ka kasama sa mga inaasam ko. Sabi ko at inagaw muli ang cellphone dito at iniwan na ito sa balcony. Unang araw, hindi pa man nagtatagal simula nang bumalik ako pero punong-puno na ng drama. Sinabi niya yun? Sinabi ko sa mga kaibigan ko na kailangan ko sila. Nandito kami sa sala ng mansyon ni Landon at may kanya-kanyang hawak na beer-in can. Nakasalampak ang karamihan sa sahig. Ang expected ko lang ay ang mga kaibigan kong may mga asawa na pero nandito silang lahat. Pero kay Soul na namundok na yata ng tuluyan. Wala akong balita dito. Bukod sa pasulpot-sulpot na video ko. Oo, tugon ko kay Shade sa tanong nito. Hindi ko pinahalata kay Amira yung takot na nararamdaman ko. Alam ko yung pakiramdam na ilang buwan siyang hindi nakita. Yung mga gabing inaasam ko na sana'y kasama ko siya. Hindi ba ako kamahal-mahal? Ultimo yung word na yun ay ayaw niyang bigkasin sa akin. Frustrated na kwento ko sa mga ito. John, you get it bad. Natatawang sabi ni Echo na umiiling-iling pa. Hindi ka kamahal-mahal. Alam mo ko bakit? May sabit ka pa kasi. Sinabi mong ayaw ni Amira na masaktan sa Kendra. Sa sinabi pa lang niyang iyon, dapat maintindihan mo nang mahal niya lang ang kapatid niya. Ani Landon na naglapag ng barbecue sa center table. At dahil may pagkapatay gutom sa Echo at Abram, nauna na ang mga ito. Anong dapat kong gawin? Frustrated na tanong ko rito. Don't talk to her about your feelings. Yun ka sa magiging rason ni Amira para layuan ka. How can I stop myself from doing that? That's what I feel. Frustrated na tugon ko kay Boss H. Hindi ko naman sinabing itigil mo yung nararamdaman mo sa kanya. Bigyan mo siya ng time. Ipakita mong worth it ka sa pag-ibig din niya. Anito na sinabayan ng pagsandal sa upuan. That's right. But before that, siguraduhin mong walang sabit. Natatawang sabi ni Abram. Oo nga. Hindi ka tatanggapin ni Amira kung may sabit ka pa. Guys, hindi pa rin naman siya tatanggapin ni Amira kapag hiniwalayan na niya si Kendra. Remember, mahal na mahal niyang kapatid niya. Kaya nga siya sumang-ayon sa marriage niya kay Kurt dahil kay Kendra. Sabi ni Carlo na umiiling-iling. Sa sobrang stress ko noong walang progress sa paghahanap kay Amira, ibinabahagi ko sa mga kaibigan ko lahat ng problema ko. Alam nila lahat. Iiwan kanya oras na malaman niyang nasasaktan ng kapatid niya. Waring nananakot na sabi ni L.A. Nakangisi ang gago na waring natutuwa pa sa kamiserablehan ko. Binato ko siya ng kutsara ngunit nasambot iyon ni Boss H at ibinalik sa lamesa. Nakangising iiling-iling si L.A. Loko-loko rin ang gago. Nahawa na sa asawa niyang si Jess. Tama sila. Nakikita ko ang pagsusumikap ni Amira na ma-please ang kapatid niya. Parang sobrang laki ng nagawa niyang kasalanan kay Kendra para gawin na lahat dito. Nahirapan ako. Shit. Nagbungis-ngisa ng mga ito. Waring natutuwa sa frustration ko ngayon. Subukan mong kausapin si Kendra. Hinay-hinay lang hanggang sa matanggap niya. Huwag mong biglain. Tiyak na hindi ka mapapatawad ni Amira kapag ganoon. Bili ni Gary. Tumango ako at nagpa siyang iwan na ang mga ito. Hindi pa daw sila uuwi. Minsan lang daw sila payagan ng mga asawa at girlfriend nila kaya naman susulitin daw nila. Dumating ako sa mansyon ngunit wala si Amira doon. Para na naman ako masisiraan ng bait. Kumalma lang ako na makita ko ang note nito sa pinto ng silid. Sinasabing sasaglit lang ito sa mansyon ng mommy nito. Babalik din daw agad. Pero nang tawagan ko ang tauhan ko na nakapwesto sa mansyon nila Amira, ayon dito ay wala daw ito roon. Babaliwin talaga ako ng babaeng iyon. Pareho kaming nakidnap ni Kurt noon. Same date. Napakagatlabi ako. Hawak ko ang isang papel. Sa totoo lang, sa dami ng folder na nasa harap ko na inilatag ni Tori, ang files tungkol kay Kurt ang dinampot ko. Yun tungkol sa DNA test ng lolo ni Kurt at sa kanya mismo. Ito yung results. Singit ni Tori. Salyado pa ang folder. Ipinatong ko sa lap ang hawak na folder at kinuha nang iabot niya iyon sa akin. Mabilis ang kilos na binuksan ko iyon. Mabilis ang ginawang pagbuklat at pagbabasa. Shit! Saan kayo nakakuha ng sampo? Usal ko na napatingin kay Tori. Nagkabit balikat ito. May inutusan kaming tauhan sa mansyon.
May hinala na si Kurt pero takot siyang tuklasin ng totoo. Yes, tatay niya nga ang kinikilala niyang lolo. Si Senior Theodore McWright. How come? Takang sabi ko rito. Page 3. Inginuso nito ang folder sa lap ko. Hinanap ko ang page 3 at nang makita iyon ay pinasadahan ko ng basa. Mistress ni Theodore McWright si Elena Strateb. Naging sila nito noong nag-aaral pa lang si Elena sa kolehiyo. Kaklase na Tres McWright si Elena. Para maproteksyonan ni Senior Theodore McWright ang kabit niya, gumawa siya ng paraan upang mapalapit si Tres at Elena sa isa't isa. Pure lust. Dahil mahal ni Senior Theodore McWright ang asawa niya. Ilang taon din nagsama si Tres at Elena bago nagkaroon ng anak. Alam ni Tres McWright na hindi niya anak si Kurt. Nagbulag-bulagan siya dahil mahal na mahal niya si Elena Strateb. Hindi rin niya ibinunyag ito dahil mahal na mahal niya ang adopted mom niya, ang lola ni Kurt. Kanino niyo ito nakuha? Sa lubong ang kilay na tanong ko rito. Sa diary ni Elena Strateb. Ngumisi ito at inihagis ang isang maliit na notebook. Bitch! Napailing-iling ako habang pinagmamasdan iyon. Bakit hindi pa sila nagpakasal? Patay na ang parehong partner nila. Dahil nag-iwan ng last will sa Senyora Avenida, Laura McWright. Mawawala ang lahat kina Senior Theodore McWright at ang yamang mayroon sila once na sa Theodore at Elena ay nagpakasal. Ito yung mga listahan ng mga foundation. Hinawi nito ang isang page sa folder na hawak ko. Lahat? As in? Wala din siyang iniwan kay Kurt na apo niya? Si Kurt ang resulta ng kataksilan ng lolo at ina niya. Anong aasahan mo sa babae kahit noong malapit ng mamatay ay niloloko pa rin ang asawa? Wala, Amira. Gaga rin talaga itong si Elena Strateb. Hindi lang gaga, malandi rin. Mas gusto niya yung kulubot na. Ayaw niya doon kay Tres McWright. Ang gwapo kayo ng papa ni Kurt. Sabi ko na napailing pa. Akala niya kasi mas ikaaangat niya ang pagiging kabit. Inilapag ko ang folder at itinira ang result ng DNA. Sisiguraduhin kong malalaman ni Kurt ang totoo pero hindi muna ngayon. Magagamit ko rin ito sa ginang pagdating ng araw na magkaharap kami. Muli kong dinampot ang folder nang may maalala. Same location. Kasama niyong nakidnap si Kurt. Kumpirma nito. Of course, kabisado na nito ang nakalagay sa file. Siya ba? Kabado man ngunit kailangan ko marinig dito ang sagot sa tanong ko. Nagkibit balikat ito. Itinuro nito ang folder. Hindi ko na matandaan ang mukha ng taong iyon. Bata pa ako at ilang taon na ang lumipas. May mga tagpo na waring blurry na sa balintataw ko. Page 34. Mabilis kong hinanap iyon. Nang makita, mabilis na binasa ang mga impormasyon na nandoon. Nawala sa tanong ko na kailangan ko ng kasagutan nang makita ko ang isang larawan na naka-attach doon. Takang sinulyapan ko si Tori. Luis Echara and Beatrice Aga? Ang magkasintahan niyan ang kasama ni Kurt nung nakidnap siya. Natatandaan ko itong lalaking ito. Siya ang anak ng caretaker ni Kurt sa rest house niya sa Zambales. Malaki ang galit niya kay Kurt. Sabi ko rito saka itinutok ang pagbabasa sa information na nandoon. Namatay? Sa Beatrice? Napatingin ako kay Tori. Tumango ito at bahagyang ngumisi. Ginahasa si Beatrice. Nanlaban siya kahit papaulit-ulit na siyang pinagpapasapasahan. Nagawa niya makatakas pero nahuli din siya. Natagpuan ang katawan niya sa isang bangin kasama ng hinihinalang dumukot sa kanya. Pinagmasdan ko mabuti ang mukha ng babae. Muli ay bumalik sa akin ang alaala ng nakaraan. Kendra! Kendra! Sinubukan kong habulin ang kapatid ko. Takot na takot ako. Iniwanan niya ako. Naririnig ko ang tinig ng mga lalaki humahabol sa akin. Nagtatawanan pa ang mga ito. Nasaan na bang kapatid ko? Paano kung may makasalubong siya na kasamahan ng mga ito? Oh God, tulungan niyo po kami. Mas pinili kong pumasok sa kasukalan upang mailigaw ang mga ito. Pero nakasunod pa rin ang mga ito. Hanggang makarating kami sa parting bangin. Konting pagkakamali ko lang tiyak na ang bangin na babagsakan ko na ang magiging himlayan ko. Kendra! Takot na takot ako pero nasa isip ko pa rin ang kapatid ko. Kitang-kita ko ang dinanas dito sa lalaking humalay rito. Tiyak na takot ito. Habang humahakbang ang dalawang lalaki na nagtatawanan pa rin, si Kendra pa rin ang laman ng isip ko. Nakarinig ako ng malalakas na putok ng barila. Akala ko katapusan ko na. Takot na napatili ako. Bumagsak ang isang lalaki. Napatingin kami sa taong dahilan ng pagbagsak na lalaki.
Isang babae na sa tingin ko ay mas matanda lang sa akin ng ilang taon. Umiiyak ito. Kinakalabit pa nito ang trigger ngunit hindi na iyon pumutok. Tumawa ang lalaki at humakbang palapit sa babae. Hinaklit nito ang buhok at muling bumalik sa pwesto nito kanina. Tatakas pa kayo ha? Humakbang din itong palapit sa akin. Hinaklit din ito ang buhok ko. Pareho kami sumusubok na makawala. Nabitawan niya kami ngunit nakapaglabas na ito ng barila. Hindi rin kami nakagalaw sa takot na barilin ito. Opo! Nagmamakaawang sabi ko rito. Wala kang mapapala sa pag-iyak. Ipangako mo na magbabayad ng mga gumawa nito sa atin. Matapang na sabi ng babae. Napatingin kami sa kanya. Ngumisi siya at walang pag-aalinlangan na sinunggaban ang lalaki. Sa lakas ng pagbangga nito sa katawan ng lalaki, nawala ng balansa ang lalaki. Nahila pa nito ang babae at pareho silang nahulog sa bangin. Kahit pa paulit-ulit akong sumigaw, nakikita ko ang unti-unti nilang pagkahulog. Sa mukha ng babae, nanlumingon siya ay isang nakakatakot na ngisi. Nang hindi ko na sila makita, muli ako nakatakbo palayo. Palayo sa lugar na iyon. Sa isang skinita na nilusutan ko, nakita ko si Kendra na umiiyak. Nakasalampak sa lupa at parang nawalan ng lakas upang tumayo. Lumapit ako rito at pilit siyang inakay palayo sa lugar na iyon. Amira! Pukaw ni Tori sa atensyon ko. Luha ang tiningnan ko si Tori. Siya yung nagligtas sa akin. Napahigbi ako. Nalalabo ang paningin dahil sa luhang masaganang umaagos sa aking pisngi. Oh God! Dahil sa akin kaya galit si Luis kay Kurt. Ayan ka na naman. Lahat na lang ba ng kasalanan ay aakuin mo? Girl! Nahulog siya sa bangin. Hindi mo kasalanan. Choice niya yun. Mariin itong sabi. Bakit sila kinidnap? Napabuntong hininga si Tori. Tumayo at inagaw ang folder. Napakatamad mo talaga magbasa. Makinig kang mabuti, okay? Tumango ako rito. Nakidnap sila para sa ransom. Pera. Pera. Baka pati pagkakakidnap sa kanila ay akuin mo na naman. Bakit kami nakidnap? Natigilan si Tori. Dahil sa mommy ni Kendra. Anong kinalaman ni Tita Zapreya? Tanong ko rito. May dinampot itong folder at iniharap iyon sa akin. Sino yan? Tanong ko rito. Tatay ni Kendra. Siya ba? Siya ba, Tori? Tanong ko rito na malakas pang naihampas ang kamay sa lamesa. Yeah. Sila rin ba ang dahilan kung bakit namatay ang daddy ko? Tanong ko rito. Hirap man, nagawa nitong tumango. Para akong nauupos na kandila. Bakit? Ayaw tanggapin ng utak ko ang mga sinasabi nito. Napasabunod pa ako sa buho ko habang nakatukod ang siko sa tuhod. Bakit nila ginawa yun sa daddy ko? Bakit kailangan nila kami pahirapan? Dahil kay Kendra. Natigilan ako't napatingin kay Tori. Ha? Gusto nilang ibigay sa anak nila yung bagay na wala naman sila. Lumapit ang Tita Zapreya mo sa daddy mo. Goal na talaga nilang hututan ito. So, ako talaga ang pakay nila? Pero sa ginawa nila sa Kendra yung nag-suffer. Nanlulumong anas ko rito. Tumango si Tori. Amira! Tawag ni Tori nang tumayo ako at walang lakas na humakbang patungo sa pinto. Kailangan ko lang huminga. Hindi ko pa kayang i-absorb lahat. Amin ko rito. Napabuntong hininga si Tori at tumango na lang. Tawagan mo lang ako kapag ready ka na. Thanks, Tori. Sabi ko rito. Mabagal ang kilos na tuluyang binuksan ng pinto. Isang bagsakan. Lahat isinambulat sa akin. Kaya para akong walang lakas na humakbang palabas sa gusali. Saka lumulan sa sasakyan at mabilis na pinatakbo iyon palayo. Kayo ang dahilan ko bakit napahama kami ni Kendra. Kayo ang dahilan ko bakit wala na ang daddy ko. Mahigpit ang hawak ko sa manibela. Mga mukha ng mga taong sumira sa buhay ko pati na ng kapatid ko ang nakikita ko roon. Galit na galit ako. Parang sasabog sa sobrang galit kaya kahit sobrang bilis na ng takbo, ay baliwala lang. Ngunit nang mag-ring ang cellphone ko, bumalik ang kalmado kong pakiramdam. Inihinto ko muna sa isang tabi at mabilis na sinagot ang tawag. Mommy, alam kong miss na miss mo na agad ang mga anak mo. Nagsend ako ng mga pictures nila sa email mo. I-check mo na lang.
Sabi nito na waring excited na excited pa. Opo, Mi. Titingnan ko na po. Sabi ko rito, hindi ipinahalata ang malat na boses. Pagkababa ko ng tawag, mabilis kong tiningnan ang email ko. Napangiti na lang ako na makita ang larawan ng mga anak ko. Ang mga anghel na ibinigay sa akin ng Diyos. Ang rason kung bakit naghahangad ako na matapos na ang lahat ng ito. Oras na matapos ko ang misyon ko, kailangan ko na ring iwan ang organization. Pero hindi naman ibig sabihin pati na ang mga kaibigan ko. Mananatili sila sa buhay ko. Silang lahat. Para akong gagong naghihintay kay Amira. Nakapatay na ang ilaw sa buong sala. Sinisimsim ang alak na nasa kupita. Patuloy na umaatake ang takot na baka hindi na ito umuwi. Katulad ng ilang buwan na para na akong masisiraan ng bait dahil hindi ko ito nakita. Napaayos ako ng upo nang marahang bumukas ang pinto. Lights open, Luna. Seryosong sabi ko sa high-tech na system ng bahay. Bumaha ang liwanag sa buong sala. Nagtama ang mata namin ni Amira na waring hindi naman nagulat nang makita ko naghihintay. Saan ka galing? Seryosong tanong ko rito. Sa bahay ni Mommy. Lawyer. Natigilan ito. Kahit mahina lang ang pagkakasabi ko noon ay tiyak na narinig pa rin ito. Sa totoo lang, hindi ko naman responsibility na i-report sa'yo ang pinupuntahan ko. Bakit nga ba nag-e-effort pa akong sagutin? Dahil alam kong hindi ka naman doon nagpunta. Humakbang ito palapit sa pwesto ko. Pinasusundan mo ko? Lasing ka ba? Inis na tanong nito, sabay hagi sa center table ng bitbit nito. Kinuha ko sa bahay ni Mommy sa San Simon yung mga files na kailangan niya. Kung saan bahay man ni Mommy nakapwesto yung tauhan mo, sa tingin ko, kailangan mong dagdagan. Marami pa kasi kaming properties. Sarcastic na sabi nito. Akmang aalis na ito nang mabilis akong tumayo at inagapan ang kamay niya. Kinabig ko siya at mahigpit na niyakap. Pabagsak ding naupo ako sa couch habang yakap-yakap ko siya. Huwag ka naman ganito sa akin. Sobra ko nasasaktan. Sobra na siyang nasasaktan? Wala naman akong ginagawa. Ramdam na ramdam ko kung gaano siya nasasaktan, but no, I need to do this. Hindi ibig sabihin na mutual yung feelings namin sa isa't isa ay hahayaan ko na lang. Si Kendra ang top priority ko sa pagbalik ko rito. Hindi yung nararamdaman namin ni Kurt. Tinawagan mo na ba ang kapatid ko? Natigilan ito at bahagyang lumuwag ang yakap sa akin. Tumayo ako ng tuwid at tiningnan ito. Siya ang mahal mo. Itanim mo yan sa isip mo. Siya ang babaeng pinapangarap mo. Hindi ako. Usal ko rito at dinampot ang mga files na ibinagsak ko sa center table at iniwan na ito. Pagpasok ko sa silid ko, mabilis kong inilak ang pinto, saka pabagsak na humiga sa kama. Nakakapagod ang ganitong sitwasyon ko. Nakakasakal. Papikit na ako na mag-ring ang phone ko. Tinignan ko iyon and yes, it's Kendra. Kendra. Thank you, Amira. Nakausap ko na siya. May 2 weeks akong bakasyon. Uwi ako sa bahay ni Kurt. Secret lang natin to, ha? Isa-surprise ko si Kurt. Uuwi siya rito. Parang winawasak ang puso ko sa ideyang makakasama ko dito sa bahay na ito ang kapatid ko. Pero pinili ko rin naman ito. Kailangan kong tiisin. Oo naman. Ako susundo sa'yo. Thank you. Nakapagpabook na ako. Sana lang imaayos na namin ang tuluyan yung problema namin. Umaasang sabi nito. Oo naman. Magtiwala ka lang kay Kurt. Mahal ka nun. Gusto ko nalang umiyak pero pinigil ko talaga. Ako yung mahal ni Kurt. Sabi niya yun, pero hindi ko pwedeng ipilit dahil masasagasaan namin ang feelings ni Kendra. Matutulog na muna ako. Napagod kasi ako eh. Matamlay na sabi ko rito. Excited namang tumango ito. Masayang-masaya ka. Nakangiting sabi ni Al pagkatapos kong ibaba ang tawag. Oo naman. Namiss ko na rin kasi si Kurt. Salamat talaga at pumayag kang gamitin ko sa trip na ito 2 weeks na wala akong trabaho. Mahusay ka, Kendra. Deserve mo rin namang magpahinga. Sabi nito na kumindat pa. Napangiti naman ako at tumango-tango. Ito nga pala yung gamot kapag hirap ka na namang matulog. Inumin mo lang ito. Sabi rin ng girlfriend ko, makakatulong sa'yo yan para hindi ka ma-stress. Napakabuti talaga ni Al. Bukod sa inaalagaan niya ako, may maunawain pa itong girlfriend na todo suporta sa akin. Kahit pa hindi nagtatagpo ang schedule namin at never ko pang na-meet. Salamat talaga sa inyong dalawa. This past few months,
Parang nasa impyerno ako. Malaking tulong din talaga na bumalik na si Amira. Kasi unti-unting nagiging okay ang lahat. Hindi naman kayo tunay na magkapatid, diba? Legal akong inampon ni Daddy. Wala ba kayong planong mag-investigate sa nangyari noon? Para saan pa? Uungkatin ko na naman. Malabong mahanapan namin ng mga mastermind. Pero, you guys deserve the justice for what happened. Pwede, wag na natin pag-usapan. Magpapahinga na ako. Nanginginig ang kamay na kumuha ako ng 2 tableta at mabilis na ininom iyon. Inabutan naman ako nito ng tubig. Thank you. Kalmado nang sabi ko, saka nagpa siyang magpaalam na rito at nagtungo na sa silid ko. Nasaan si Amira? Tanong ko agad sa mga kasambahay. Kahit naman kasi ilocate ko ang location ni Amira ay palaging bigo si Luna na mahanap ito. Hindi ko alam kung bakit. Maaga pong umalis. Papasok na daw po sa office. Akma na akong tatalikod na magsalita pa ito. Sir, hindi po ba kayo kakain? Si Ma'am po ang naganda ng breakfast niyo. Sabi nito sa akin dahilan para mapahinto ako at nagpa siyang bumalik. At least, pinaghanda niya pa rin ako, di ba? Pagkatapos kumain ay nagpa siya na akong umalis kasama ang mga bodyguards ko. Habang binabaybay ang daan patungo sa office, nagaway ang tingin ko sa isang flower shop. Si Amira agad ang pumasok sa isip ko kaya inutusan ko ang tauhan na mag-park muna saglit. Bumaba ako at pumasok sa flower shop. Agad akong binati ng babaeng nakapwesto sa gilid at abala sa pag-arrange ng bulaklak. Good morning, sir. Bahagya pa nitong inayos ang salamin saka ngumiti sa akin. Mabilis kong sinabi rin ang gusto kong bulaklak. Tinanong ko rin ito kung pwedeng i-deliver sa address ni Amira. Luckily, they do delivery service. Red rose for love and a stilb flower for waiting. I love Amira at hihintayin ko siya hanggang sa maging handa na siya. Pagkatapos kong bayaran at ibigay ang address, mabilis na rin akong umalis. May appointment pa ako kaya hindi ko maibibigay dito ng personal. Pagdating ko sa office ay agad kong isinubsob sa trabaho ang oras at atensyon ko. Gusto kong sunduin mamaya si Amira. Para sa akin? Takang tanong ko kay Mercedes. Ngumisi ito at iniabot na ang bouquet of flowers. Combination of red roses and astilbe flowers iyon. Napakaganda ng pagkakaayos ng bulaklak, kaya naman hindi ko iyon napigil na titigan at samyuhin. Red rose for love. Astilbe flowers for waiting. Natigilan ako't napatingin dito. Ngumiti ito at waring walang sinabi na bumalik na sa table niya. Wari akong hinila sa malalim na pag-iisip. Nang tingnan ko ang card na nakabitin, hindi na naman napigil ng puso ko ang umasa. Pero agad ding itinapon ng pag-asang iyon nang maalala kong uuwi si Kendra. Panay ang buntong hininga ko nang bumalik ako sa pwesto ko. Kung si Mercedes ay abala sa company papers, ako naman ay abala sa mga files na galing kay Tori. Ang dami kong nalaman na hindi ko inaasahan na pati ang mga bagay-bagay na iyon ay mahahalungkat ng grupo. Pero hindi na dapat ako nagulat. Ilang taon ko nang napatunayan na walang imposible sa grupo. Lalo pat porsigido ang lahat na makamit yung justice na hindi kayang ibigay ng batas sa bansang ito. Tumunog ang cellphone namin ni Mercedes. Special ringtone. Tanda na isa sa mga kasama namin ang kailangan ng backup. Mabilis akong tumayo at sinanyasan nito. Ako na. Mabilis na tumakbo ko patungo sa pinto sa likuran nito kung saan konektado sa kabilang silid. Nandoon ang mga gamit namin in case of emergency. Mabilis lang ako nakapagpalit. Sinukbit ang 2 baril sa tagiliran. Nagsuot ng cup at ngayon ay handa na sa paglabas. May kasama pa rin akong bodyguards pero gaya ng dati, hindi pansin ang pagdaan ko. Mabilis ako nagpunta sa likod ng gusali. Pagkasakay ko sa motor ay ini-on ko ang device na nasa tenga ko upang may ugnayan ako kay Tori. On the way na sa Natina. Isa sa kasamahan natin ang may tama. Hindi siya makalabas sa gusali. Hawak na siya ng target. Papunta na ibang kasama natin pero ikaw ang pinakamalapit. Ako nang papasok. Amira, delikado. Alam ko, pero hindi pwedeng pabayaan na lang natin ang isang kaibigan. Nakakalimutan mo atang may anak ka na. No, never kong nakalimutan. Kaya ko sarili ko. Sabi ko saka mabilis na pinatakbo ang motor sa address na ngayon ay idinikta ni Tori. Sa isang village iyon, walang guard sa entrance kaya nakapasok agad ako. Huminto lang ng ilang bahay nila ang pagitan. Lumakad lang na waring taga roon at namamasyal ngunit nang makatapat na ako sa location, pasimpleng sumampa ako sa bakod. Bakit wala siyang kasamang kumilos?
Mahinang tanong ko. Biglaan. Mag-iingat ka. Bili ni Tori. Pagkalapag ng paa ko sa kabilang bahagi, halos yukong-yuko na binaybay ko ang pagitan ng pader at bahay. 5 ang nasa silid ko, nasaan siya? Oras na maalerto sila, baka mapahamak si Jessa. Ingat. Ilan na bang mission ang naibigay sa amin na halos kumitil na sa aming buhay? Hindi na mabilang sa palad ko, pero handa kaming gawin iyon para sa organization namin at sa mga kaibigan na never din naman kaming pinabayaan. May tama sa tagiliran si Jessa. Marami na rin dugong nawala. Malapit na rin kami. Ani Tina, pero kung hihintayin ko pa mga ito'y baka mahuli na kami. Patakbo ko nilapitan ang lalaking biglang lumabas sa gilid ng pader, saka pinilipit ang leeg nito. Wala man lang itong nagawa. Bumagsak ito na wala ng buhay. Hinila ko ito sa gilid at bahagyang ikinubli para hindi maalerto ang mga kasama nito. San ka na? Dali! Napalingon ako sa lalaking kasunod pala. Mabilis kong pinutol ang distansya namin dalawa. Sa pagkabigla nito ay hindi agad nakapag-react. Gaya nga ng ginawa ko sa unay, pinilipit ko rin ang leeg nito. Dahilan para bumagsak ito na wala na rin buhay. Pinagtabi ko silang dalawa ng pwesto, saka mabilis na kumilos. Hindi pinapansin ang maliit na puwang ng kaba. Ang nasa utak ko ay iligtas ang kasamahan. Nakapasok ako sa kusina. Pasimpleng nanguha ng mga maliliit na kutsilyo na nadaanan ko. Pagdating ko sa sala, maingat pa rin ang mga hakbang ko na magsalita si Tori. May 2 nakahiga sa couch. I think natutulog. Sabi nito. Tina, dalian niyo pumasok. Wala nang mali sa Jessa. Kayo nang bahala sa 2. Aakyat na ako. Sabi ko na mabilis na pumanhik nang hindi lumilikha ng ingay. Pagdating ko sa second floor ay binaybay ang ilang pinto at tumapat sa isang silid na ayon kay Tori, kinaroroonan ng mga ito. Kumatok ako at mabilis na nagtago sa gilid. Bumukas iyon at narinig ko ang isa na nagtatanong kung sino. Nang sapat nang maabot ko ito ay malakas kong hinila at itinarak sa leeg nito ang maliit na kutsilyo. Mukhang nagtaka ang mga kasama nito sa loob nang hindi bumalik ang kasama. Inutusan ng isa na tawagin at yun ang chance na hinihintay ko. Hinila ko ulit ito at itinarak sa leeg ang patalim. May 3 pa na nasa loob, pati si Jessa. Inilabas ko ang barila. May silencer naman iyon. Nasa kaliwang parte ng silid ang 2 lalaki. Ang isa naman ay nasa likod ni Jessa. Hindi ko na pinatapos si Tori. Malakas kung sinipa ang pinto at pinaputukan ng 3 base sa sinabi nitong pwesto nila. Tinamaan naman ng mga ito pero nagawa pa rin makabunot ng baril. Mabilis kong pinaputukang muli sa ulo ang isa dahilan para mabitawan nito ang baril at mawala ng buhay. Nagkakagulo sa baba. Ialis mo na si Jessa dyan. Mabilis na utos ni Tori sa akin. Jessa, gumising ka. Sabi ko rito. Hindi ko mapapasan ito dahil baka bumuka ang tahi ko noong na-C-section ako. Diniinan ko ang parteng may tama dito para mapigil ang pag-agos ng dugo. Marahas na napasinghap ito, marahil sa sakit na nararamdaman sa pagdiin ko sa sugat niya. Tumayo ka na dyan, kung gusto mong mabuhay pa. Biro ko rito. Napangisi ito na pilit ngang tumayo. Inalalayan ko ito para makalabas kami sa silid ngunit sumalubong sa amin ang 2 lalaki na ngayon ay nakatutok na sa amin ang baril. Akala niyo makakatakas kayo? Tumawa pa ang isa. Binitawan ko si Jessa kaya bumagsak ito sa sahig. Napangiwi ako nang marinig ko ang malutong nitong mura sa akin. Sorry, akala ko kaya mong tumayo. Biro ko rito pero napangisi ako nang magets nito ang reason kung bakit ko siya binitawan. Nadampot kasi nito ang baril. Paghawak nito roon ay mabilis nitong inasintan 2 lalaki na sa akin nakafocus ang tingin. Hindi lang tama ng baril ang kailangan gamutin sa akin, Amira. Feeling ko'y patabalakang. Reklamo nito nang bumagsak ang 2. Natatawang inalalayan ko ito sa pagtayo. Tara na, nagising na ang iba nilang kasama. Sabi ko rito, inalalayan ko ito nang magsalita si Tori. Papunta si Kurt sa office mo. Shit! Girl, subukan mo lang ako bitawan ngayon, masasapak talaga kita. Reklamo ni Jessa na ikinatawa ko at mas pinagbuti pa ang pag-alalay dito. May mga nakasalubong kami pero kung hindi ako ang naunang bumaril ay si Jessa naman. Nakahingi na sila ng backup. Sabi ni Tori. Kasama na namin ngayon sina Tina. Iwan na natin mga ito. Sabi ko. Kinuha naman ni Tina at Terry sa Jessa. Sila na ang umalalay rito. Saka kami umalis. Si Jessa lang ang tiyak na nakita ng mga ito. Lahat kaming bagong dating ay pawang mga nakamaskara. Tiyak na maglalaylo itong babaeng ito.
Ibang direksyon na ang tinungo ng motor ko. Papunta daw si Kurt sa office. Ano naman kaya kailangan ng lalaking iyon? Parang hindi nito nauunawaan ang gusto ko mangyari. Ang tigas ng ulo. Napangiwi ako nang ma-realize na ibang ulo ang nasa utak ko ngayon. Kendra! Sinalubong ito ng mga bodyguards ko at kinuha ang maleta nito saka inescortan patungo sa kinapopwestuhan ko. Binuksan agad ang boxset kung saan ako nakapwesto. Hindi ito agad sumakay. Sakay na. Tinap ko pa ang bakantang pwesto sa tabi ko. Baba. Sabi nito. Nagsalubong ang kilay ko sa inasan nito pero bumaba na rin ako. Saka ito sumakay. Akma na sana ako sasakay nang umiling ito. Saka nito hinila at isinara ang pinto. Sa passenger seat ka sumakay. Ani Kendra. Hindi ko inaasahan ang inakto nito. Ngunit nakuha ko pang umiti at nagtungo na sa passenger seat. Sanay niya sa ng tauhang nakapwesto kanina na sa kabilang sasakyan na sumakay. Tahimik lang kami. Sinusulyap-sulyapan ko ito ngunit waring baliwala dito ang presensya ko. Hindi ako pumasok ng office upang salubungin dito sa airport. Ilang oras nga kami naghintay sa airport kanina dahil kabilin-bilinan nito na dapat maaga kami magpunta roon. Pagdating namin sa The Alphas Town, hinarang ang sakyan namin dahil may isang hindi authorized na pumasok. And that's Kendra. Kapatid ko siya. Sabi ko agad sa guards na lumapit sa sasakyan namin. Good morning, Ma'am Amira. Pasok na po kayo. Sabi ng mga ito na punong-puno ng paggalang. Umusad ang sasakyan. Paglingon ko kay Kendra, ay ngumisi lang ito. Dapat ata, sinabi mong fiancé ako ni Kurt. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ito or what. Joke. Pero wala namang natawa sa joke nito. Nang makarating kami sa mansyon, agad kami sinalubong ng mga kasambahay at kinuha ang gamit ni Kendra.